Isang katulong ka lang, Mariana. Huwag mo akong dramahan dahil ang buhay ng anak mo ay hindi kasing halaga ng kahit isang pirasong basag na plorera sa bahay na ito. Ang boses ni Senyora Beatriz ay kasing lamig ng hangin nanggagaling sa aircon ng dambuhalang mansyong iyon. Nakatayo siya sa tapat ni Mariana, suot ang kanyang mamahaling seda na nightgown, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puot sa nabasag na palamuti sa sahig. Sa kabilang banda, si Mariana ay nasa kanyang mga tuhod, nakasubsob sa malamig na marmol, habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng kristal sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na nanginginig sa takot at pagod. Sa eksaktong sandaling iyon, ang bulsa ng kupas na uniforme ni Mariana ay nanginginig din. Alam niya kung ano iyon. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Gabgab ay kanina pa naghihintay ng gamot na hindi niya mabili-bili. Ang bawat segundong pagkaantala ay tila isang patalim na unti-unting pumuputol sa hininga ng kanyang anak. Ngunit heto siya, nakaluhod sa paanan ng isang babaeng walang ibang nakikita kundi ang halaga ng materyal na bagay. Pinilit ni Mariana na magsalita, kahit na ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Senyora, patawad po. Nagmamadali lang po akong matapos ang trabaho para sana makahingi ng advance sa sahod ko. Kailangan lang po talaga ng anak ko. Nag-aagaw buhay na po siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatriz. Humakbang siya palapit. Ang dulo ng kanyang mamahaling tsinelas ay tumama sa daliri ni Mariana na may sugat dahil sa kristal. Advance? Pagkatapos mong sirain ang palamuti na galing pa sa Italia, Mariana, ang kapal din naman ng mukha mo. Dahil sa ginawa mong ito, ibabawas ko ang halaga ng plorerang ito sa sahod mo sa susunod na 3 buwan. Ituring mo na lang na pambayad iyan sa katangahan mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mariana. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho, maliban sa mabilis na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang 3 buwang sahod na inaasahan niya para sa operasyon ni Gabgab ay biglang naglaho na parang usok. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa sahig. Ang pakiramdam ng maliliit na hiwa sa kanyang balat ay hindi na niya nararamdaman dahil sa mas matinding hapdi na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa bigat ng mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng halimaw na ito. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unti nang nadudurog. Nagiging pino at walang saysay, gaya ng mga kristal sa kanyang harapan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Beatriz ay humalo sa amoy ng bleach na ginamit ni Mariana sa paglilinis kanina, isang nakalulunod na timpla na tila sumasakal sa kanyang katinuan. Naisip niya ang mukha ni Gabgab. Ang malalambot nitong pisngi na ngayon ay maputla na. Ang maliliit nitong kamay na laging humahawak sa kanyang damit tuwing aalis siya para magtrabaho. Sa kabilang dulo ng mansyon, naririnig ang mahinang yabag ng mga paa ni Don Alberto na pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang nito ay may bigat ng kapangyarihan. Ang tunog ng suot nitong sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Mariana. Alam niyang walang awa ang kanyang amo. Para kay Alberto, ang mga tao sa paligid niya ay mga bahagi lamang ng isang malaking makina na kapag nasira ay itinatapon at pinapalitan. Tumingala si Mariana, ang kanyang paningin ay malabo, na dahil sa namumuong luha, nakita niya ang figura ni Alberto na nakatayo sa anino, malamig ang mukha at walang kahit anong emosyon habang pinapanood ang kanyang paghihirap. Wala itong sinasabi, ngunit ang pananahimik nito ay mas masakit pa kaysa sa mga mura ni Beatriz. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Mariana. Isang tanong na punong-puno ng pait at kawalan ng pag-asa.
Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang ina ng kanyang sariling dignidad para lamang sa karapatang mabuhay ang kanyang anak? Ang halaga ba ng isang buhay ay nasusukat lamang sa ginto, habang ang mga luhang gaya ng sa kanya ay itinuturing lamang na dumi sa makintab na sahig ng mga makapangyarihan? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga luha, Mariana. Hindi iyan makakabayad sa abalang idinudulot mo. Ang boses ni Don Alberto ay parang haplit ng latigo sa gitna ng gabi. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ang sugatang kamay ni Mariana. Humakbang siya palayo. Ang bawat pag-apak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng tunog na tila selyo ng isang malupit na hatol. Pumasok siya sa kanyang silidaklatan, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malaking portrait sa pader, ang larawan ng kanyang yumaong asawang si Sofia. Sa loob ng silid na yon, ang hangin ay tila nagiging yelo. Tumingin si Alberto sa mga mata ni Sofia sa larawan, ngunit sa halip na kapayapaan, ang tanging naramdaman niya ay ang pamilyar na kirot ng kawalan. Para sa kanya, ang emosyon ay isang lason. Noong namatay si Sofia, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya muling magiging mahina. Ang pera, ang kapangyarihan, ang ginto, ito ang kanyang naging baluti laban sa mundo na kumuha sa kanyang kaisa-isang mahal. Sa kanyang paningin, ang mga luha ni Mariana ay isang panggulo lamang, isang ingay na hindi dapat pakinggan sa loob ng kanyang maayos at kontroladong buhay. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng kamandag. Lumapit siya sa kanyang kuya at humawak sa balikat nito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng huwad na pag-aalala. Kuya, kailangan nating maging mas mahigpit sa mga katulong. Nakikita ko si Mariana na palaging nagtatago ng mga tirang pagkain sa kanyang bulsa. At ngayon, nagagawa na niyang sumagot ng pabalang sa akin. Baka sa susunod, pati ang mga gamit natin dito ay unti-unti na niyang kinukuha para lang sa kanyang anak. Napakunot ang noo ni Alberto. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa baso ng alak na hawak niya. Gawin mo ang dapat mong gawin, Beatrice. Ayaw kong may nagnanakaw sa pamamahay na ito. Kung kailangang dumaan sa disiplina, gawin mo. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Habang si Alberto ay nakatuon sa kanyang trabaho at sa kanyang pighati, si Beatrice ay may sariling plano. Ayaw niya ng kahit sinong taong malapit sa kanyang kuya na maaaring makakuha ng simpatya nito, lalo na ang isang katulong na tila may malinis na puso gaya ni Mariana. Samantala, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Mariana, nakasandal sa pader habang hinihintay ang pagkakataong muling makausap si Alberto. Nang lumabas ang kanyang amo mula sa silid, mabilis siyang lumapit at humarang sa daraanan nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Don Alberto, parang awan niyo na po. Kahit kalahati lang po ng sahod ko para sa operasyon ni Gabgab, isusuko ko po ang lahat ng oras ko. Magtatrabaho po ako ng walang pahinga. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang anak ko. Tumigil si Alberto. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretsyo sa namumugtong mga mata ni Mariana. Ang bawat salita niya ay tila yelong bumabaon sa dibdib ng ina. Mariana, hindi ako nagbabayad para sa iyong mga drama. Nagbabayad ako para sa serbisyo. At sa ngayon, ang nakikita ko lang ay ang abalang ibinibigay mo. Bumalik ka sa iyong trabaho bago pa magbago ang isip ko at tuluyan kitang palayasin. Naiwan si Mariana na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit ibinabagsak sa lupa. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bukas, lalo na't ang tanging taong inaasahan niyang makatutulong sa kanya ay ang taong may pusong kasing tigas ng bato. Habang ang lahat ay tila natutulog na sa mansyon, dahan-dahang pumasok si Beatrice sa maliit at masikip na silid ni Mariana
Sa quarters ng mga kasambahay, ang amoy ng lumang kahoy at ang tulo ng tubig mula sa gripo ang tanging sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng manipis na unan ni Mariana, dahan-dahang isiningit ni Beatrice ang isang kumikinang na singsing na may malaking brilyante, ang paboritong alahas na iniwan ni Sofia. Lumabas si Beatrice nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Sa susunod na umaga, hindi lamang ang sahod ni Mariana ang mawawala, kundi pati na rin ang kanyang dangal. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan na tila isang babala ng paparating na unos na wawasak sa huling pag-asa ng isang inang walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Paano lalaban si Mariana kung ang mundong ginagalawan niya ay sadyang idinisenyo upang siya ay ilubog sa putik ng kawalang katarungan? Magnanakaw, isang hamak na magnanakaw ang nagtatago sa ilalim ng bubong na ito. Ang sigaw ni Senyora Beatrice ay umalingaw-ngaw sa malawak na salas ng mansyon, tila isang matalim na kidlat na gumising sa lahat ng mga kasambahay na kasalukuyang naghahanda para sa agahan. Nakatayo siya sa gitna, ang kanyang mukha ay mapula sa galit na kunwari, habang itinuturo si Mariana na noon ay kasalukuyang nagpupunas ng alikabok sa mga mamahaling muebles. Sa kanyang isang kamay, hawak ni Mariana ang luma at kupas na litrato ni Gabgab, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw ng pang-aapi. Dahan-dahang lumabas si Don Alberto mula sa kanyang silid. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng biglang pananahimik sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay malamig na tumingin kay Beatrice, pagkatapos ay kay Mariana, na ngayon ay tila estatwa sa kinatatayuan. Ano ang kaguluhang ito, Beatrice? Hindi ko gusto ang maingay na umaga. Kuya, nawawala ang singsing na iniwan ni Sofia, ang paborito niyang alahas. Sagot ni Beatrice, ang boses ay puno ng panginginig na tila isang biktima. At alam mo ba kung sino ang huling pumasok sa silid-aklatan kagabi para maglinis? Walang iba kundi ang babaeng ito. Itinuro niya si Mariana ng may pandidiri. Naramdaman ni Mariana ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Hindi po totoo yan, senyora. Hindi ko po kayang gawin ng ganoong bagay. Narito po ako para magtrabaho, hindi para magnakaw. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa ilalim ng utos ni Beatrice, kinaladkad si Mariana patungo sa kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong. Ang lahat ng mga kasambahay ay nakasunod. Ang ilan ay may awang nakatingin, habang ang iba ay nakayuko sa takot. Doon, sa harap ng lahat, hinalughog ni Beatrice ang bawat sulok ng masikip na silid. Ang amoy ng alikabok at dampness ng silid ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit ang narinig nang itapon ni Beatrice ang maliit na cabinet ni Mariana. At doon, sa ilalim ng manipis at butas-butas na unan, kumislap ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang gintong singsing na may brilyanteng tila nangungutya sa kahirapan ni Mariana. Ito ba ang sinasabi mong hindi mo kayang gawin? Sigaw ni Beatrice habang itinaas ang singsing para makita ng lahat. Ginamit mo pa ang sakit ng anak mo para makuha ang simpatsya namin. Pero ang totoo, isa kang mapagsamantalang ahas. Ang kapal ng mukha mong hawakan ang alahas ni Sofia. Napaluhod si Mariana sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang dangal. Tumingin siya kay Don Alberto, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagdududa sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagkadismaya at ang muling pagtigas ng puso ng kanyang amo. Don Alberto, maniwala po kayo. Wala po akong alam kung paano napunta yan diyan. Ang boses ni Mariana ay halos pabulong na dahil sa sobrang sakit. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na mabilis at palihim na humawak sa kanyang daliri.
Si Manang Rosa, ang pinakamatandang kasambahay na nagbibigay ng tahimik na suporta sa gitna ng unos. Ngunit ang puot ni Beatrice ay hindi natapos doon. Lumapit siya kay Mariana at dinuro ang noo nito. Ang mga taong tulad mo ay basura sa lipunan. Akala mo ba ay maliligtas mo ang anak mo sa pamamagitan ng pagnanakaw? Ngayon, hindi lang ang pera ang wala ka, pati ang pagkakataon mong makita siyang muli sa labas ng kulungan. Lumingon si Beatrice kay Alberto nang may mapang-uring ngiti. Kuya, hindi na dapat nananatili ang ganitong uri ng tao sa ating pamamahay. Baka bukas, pati ang buhay natin ay pag-interesan na niya. Tumingin si Alberto sa singsing. Pagkatapos ay kay Mariana na basang-basa na ng luha ang mukha. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng espada. Palayasin ang babaeng iyan, ngayon din, at huwag niyo siyang hahayaang magdala ng kahit anong gamit mula sa mansyong ito. Ang bawat salita ni Alberto ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Gabgab. Paano na ang kanyang anak? Paano na ang gamot? Habang kinakaladkad si Mariana palabas ng gate sa gitna ng nagbabadyang ulan, ang kanyang isipan ay puno ng isang tanong na walang kasagutan. Saan pupunta ang isang inang ninakawan na ng lahat, pati na ng kanyang dangal, habang ang kamatayan ay dahan-dahang kumakatok sa pintuan ng kanyang kaisa-isang anak? Yaya Mariana, huwag ka na pong umiyak. Please, heto po ang paborito kong chocolate. Hati na lang po tayo. Ang malambot na boses ni Mateo ay tila isang haplos ng anghel sa gitna ng impyernong kinasasadlakan ni Mariana. Nakaupo ang ina sa gilid ng madilim na hardin, malapit sa pintuan ng mga kasambahay, habang hinihintay ang kanyang huling mga gamit na itatapon sa labas. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Ang bawat dampi ng tubig sa kanyang balat ay tila karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ngunit ang init ng maliit na kamay ni Mateo na humahawak sa kanyang braso ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Kinuha ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na balot ng chocolate na medyo tunaw na, at sa kabilang kamay ay ang kanyang paboritong panyo na may bordang pangalan niya. Dahan-dahang pinunasan ng bata ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos mula sa mga mata ni Mariana. Sa paningin ng musmos, ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang magnanakaw o isang hamak na katulong. Siya ang yaya na nagpapatulog sa kanya sa gabi, ang nagkukwento ng mga alamat, at ang tanging nagbibigay ng tunay na yakap sa loob ng malamig na mansyong ito. Napalunok si Mariana, ang kanyang lalamunan ay masakit at tila may nakabara. Mateo, baby, bumalik ka na sa loob. Baka mapagalitan ka ng papa mo o ni Senyora Beatrice. Hindi dapat tayo nakikitang magkasama. Umiling si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. No, yaya. Papa is busy with work and Tita Beatrice is just shouting at the guards. I want to stay here with you. Why are they hurting you? You are good, yaya. Ngumiti ng mapait si Mariana. Isang ngiting punong-puno ng pagtitiis. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Tila iniimbak ang bawat sandali sa kanyang alaala dahil alam niyang ito na marahil ang huli. Minsan kasi, Mateo, ang mundo ay hindi nakakakita ng katotohanan. Pero tandaan mo ang kwento ko tungkol sa ibong Adarna, di ba? Kahit gaano kalayo ang lipad, kahit gaano karami ang sugat, basta para sa pagmamahal, hindi susuko ang isang ina. Sa itaas na bahagi ng mansyon, nakatayo sa madilim na balkonahe si Don Alberto. Nakatago siya sa likod ng makapal na kurtina. Pinapanood ang tagpong iyon sa ibaba. Ang bawat salita ni Mariana, ang bawat kilos ng kanyang anak, ay tila isang echo mula sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang asawang si Sofia. Ang lambot ng boses nito. Ang paraan nito ng pag-aalaga kay Mateo noong sanggol pa ito. Isang pamilyar na kirot ang sumikip sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang mga tumpok ng ginto. Nakikita ni Alberto ang pagkakaiba ng kanyang kapatid na si Beatrice at ng katulong na si Mariana.
Habang si Beatriz ay puno ng puot at sigaw, si Mariana ay nananatiling mahinahon at puno ng pagmamahal para sa kanyang anak sa kabila ng lahat ng paratang. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang kaisipang yon. Ang ebidensya ay nasa ilalim ng kanyang unan. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang emosyon ay nanlilinlang, ngunit ang katotohanan ng mga bagay ay hindi nagsisinungaling. Yaya, tell me a story. One last time? Bulong ni Mateo habang isinusubsob ang muka sa balikat ni Mariana. Huminga ng malalim si Mariana, pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. Sige baby. Noong unang panahon, may isang matapang na inang ibon. Nawasak ang kanyang pugad dahil sa malakas na bagyo at kinuha ng masasamang tao ang kanyang mga pakpak. Pero kahit wala na siyang pakpak, gumapang siya sa gitna ng putikan, hinarap ang lahat ng panganib dahil alam niyang sa dulo ng kagubatan, naghihintay ang kanyang munting itlog na kailangang mapisa at mabuhay. Habang binibigkas ni Mariana ang kwento, ang tunog ng kulog sa kalayuan ay tila isang malungkot na accompaniment sa kanyang boses. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng shed ay lumilikha ng isang ritmo ng pighati. Hindi niya alam na ang bawat salita ng kanyang kwento ay tila mga palasong tumatagos sa baluti ng puso ni Alberto. Bakit ba tila mas masakit panoorin ang tagpong ito kaysa sa pagkawala ng milyon-milyong piso sa negosyo? Bakit ang maliit na panyo ni Mateo na ipinapahid sa mukha ni Mariana ay tila nagpapadama sa kanya ng sarili niyang karumihan? Sa gitna ng katahimikan matapos ang kwento, isang mahabang buntong hininga ang kumawala kay Alberto. Tinalikuran niya ang bintana, ngunit ang imahe ng kanyang anak na yumayakap sa isang magnanakaw ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ano nga ba ang mas mahalaga? Ang singsing na ginto na simbolo ng nakaraan o ang buhay na pag-ibig na kasalukuyang namamatay sa labas ng kanyang pintuan? Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang taong may sapat na kayamanan upang bilhin ang buong mundo, ngunit kulang sa lakas ng loob upang harapin ang sarili niyang konsensya? Mamatay na ang anak mo, Mariana, at alam mo ba kung bakit? Dahil mayroon siyang inang malas at magnanakaw. Ang boses ni Senyora Beatriz ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nakatayo siya sa loob ng mataas na gate ng mansyon, protektado ng isang malaking payong na hawak ng isang guard, habang si Mariana ay nasa labas, basang-basa at nakaluhod sa putikan. Ang bawat salita ni Beatriz ay mas masakit pa kaysa sa lamig ng tubig na dumadaloy sa likod ni Mariana. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ng isang ina. Sa loob ng basang bulsa ni Mariana, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang cellphone. Sa hirap at pagmamadali, kinuha niya ito. Ang screen ay puno ng bitak at basang-basa. Ang pangalan ng ospital ay kumikislap sa dilim. Sa kabilang linya, ang boses ng doktor ay malamig at direkta. Kailangan na nating ituloy ang operasyon sa loob ng 1 oras, Aling Mariana. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng puso ng bata. Nasaan na po ang pambayad? Nabitawan ni Mariana ang cellphone sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa malambot na lupa ay tila ang tunog ng sarili niyang mundo na gumuho. Tumingala siya kay Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa halo ng ulan at luha. Senyora, parang awan niyo na po. Sabihin niyo kay Don Alberto, gagawin ko ang lahat. Kahit ipakulong niyo ako pagkatapos nito, tanggap ko. Basta iligtas niyo lang ang anak ko. Huwag niyo pong hayaang mamatay si Gabgab dahil sa isang pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatriz. Drama. Palagi na lang drama. Ang pagnanakaw mo ang pumatay sa anak mo, Mariana. Isisi mo sa sarili mo ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos nito, tinalikuran siya ni Beatriz. Ang marangyang tsinelas nito ay hindi man lang nadungisan ng putik habang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. Sa kabilang bahagi ng bakod, sa likod ng malaking bintana ng kanyang silid-aklatan, nakatayo si Don Alberto.
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Pinapanood niya ang figura ni Mariana sa gitna ng kalsada, isang maliit at tila walang laban na babae na pilit na kinakalampag ang bakal na gate sa kabila ng lakas ng hangin. Ang bawat hampas ng kamay ni Mariana sa gate ay lumilikha ng isang mapurol na tunog na tila tumitibok sa loob ng ulo ni Alberto. Bakit hindi ito tumitigil? Bakit ang babaeng ito ay handang mamatay sa gitna ng bagyo para sa isang bagay na tinawag niyang pag-ibig? Para kay Alberto, ang pag-ibig ay isang kahinaan na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit habang tinitignan niya si Mariana na unti-unting nanghihina at napapasandal sa malamig na bakal, naalala niya ang kanyang asawa. Naalala niya ang huling gabi ni Sofia, kung paano nito hinawakan ang kanyang kamay at nakiusap na huwag hayaang maging bato ang kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Mateo. Ang kanyang mga mata ay mapula sa kakaiyak. Hawak ng bata ang kanyang alkansyang baboy na yari sa seramika. Papa, if Mariana goes to jail, who will tell me stories? If her baby dies, will she cry forever? Please, Papa, take my money. I don't want to be rich if Yaya is sad. Ang tunog ng pagkakabasag ng alkansya sa sahig ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng silid. Ang mga barya at ilang pirasong papel na pera ay nagkalat sa paanan ni Alberto. Ang inosenteng sakripisyo ng kanyang anak ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Tumingin muli si Alberto sa labas. Nakita niya si Mariana na dahan-dahang bumubagsak sa semento. Ang kanyang katawan ay tila wala ng buhay, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanya. Naramdaman ni Alberto ang isang hindi maipaliwanag na takot. Hindi takot sa pagkawala ng pera, kundi takot na baka ang huling pagkakataon niyang maging tao ay dahan-dahan na ring inaanod ng baha sa labas ng kanyang gate. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, isang desisyon ang kailangang gawin. Hahayaan ba niyang maging kasing lamig ng kanyang ginto ang kanyang kaluluwa? O diringgin niya ang bulong ng konsensya na matagal na niyang pilit na pinatatahimik? Prepare the car. Bulong ni Alberto sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Ngunit sapat na ba ang isang sandali ng pagbabago upang maituwid ang lahat ng sakit na kanyang idinulot? At ano ang gagawin ni Beatrice kapag nalaman niyang ang kanyang plano ay unti-unti nang nabubunyag? Ano ang saysay ng lahat ng ginto sa mundong ito kung ang sarili kong anak ay kinamumuhian ng aking pagkatao? Ang tanong na ito ay tila isang malakas na bulong sa isipan ni Don Alberto habang nakatingin siya sa mga barya at punit-punit na papel na pera na nagkalat sa paanan niya. Ang tunog ng pagkakabasag ng seramikang alkansya ni Mateo ay tila mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Nakatayo ang bata sa harap niya, ang mga maliit na balikat ay nanginginig sa paghikbi, at ang mga mata nito ay puno ng paghatol. Isang tingin na hindi kailanman nagawa ng kahit sinong kalaban ni Alberto sa mundo ng negosyo. Papa, ang sabi mo po ang pera ay nakakabili ng lahat. Bakit hindi po natin mabili ang buhay ng anak ni Yaya? Bakit kailangang mamatay ang baby ni Mariana sa gitna ng ulan? Ang boses ni Mateo ay napaos na. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa baluti ng puso ni Alberto. Dahan-dahang lumapit si Alberto sa bintana. Sa labas, sa gitna ng malupit na bagyo, nakita niya si Mariana. Ang babae ay nakasandal na sa bakal na gate. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang bulaklak na malapit ng lamunin ng baha. Ang imaheng yon ay biglang nagpabago sa kapaligiran ng silid. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas, sa huling gabi ng kanyang asawang si Sofia. Naalala niya ang malamig na kamay nito at ang huling pakiusap. Alberto, don't let our wealth turn your heart into stone. Use it to protect, not to destroy. Kuya, huwag kang maniniwala sa batang yan. Baka tinuruan lang siya ng babaeng yan na magdrama. Ang boses ni Beatrice ay pumasok sa silid, gaya ng isang lason. Ngunit sa pagkakataong ito,
hindi ito tila epektibo. Isang magnanakaw siya, Alberto. Kapag pinatuloy mo siya ulit, para mo na ring hinayaang pasukin tayo ng panganib. Hindi lumingon si Alberto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa figura ni Mariana. Buksan ang gate. Ang kanyang utos ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Pero, kuya, sabi ko, buksan ang gate. Ang sigaw ni Alberto ay nagpatahimik kay Beatrice. Lumakad siya patungo sa pintuan, kinuha ang isang malaking itim na payong at iniabot ito kay Mateo. Ibigay mo ito sa kanya. Sabihin mo. Mananatili siya rito, pero sa isang kondisyon, magtatrabaho siya ng doble hanggang sa mabayaran niya ang halaga ng singsing na nawawala. At ang bata? Dalhin niyo ang bata sa pinakamalapit na ospital gamit ang sasakyan ko. Ang marinig ang mga salitang yon ay tila isang himala para kay Mateo. Mabilis na tumakbo ang bata patungo sa gate, dala ang payong na mas malaki pa sa kanya. Sa likuran niya, nakatayo si Alberto sa balkonahe. Pinapanood ang kanyang anak na pilit pinapayungan ang walang malay na si Mariana. Ang pag-abot ng maliit na kamay ni Mateo sa pisngi ni Mariana ay isang golden moment na tila nagpaliwanag sa madilim na gabi. Dahan-dahang binuhat ng mga guard si Mariana pasakay sa sasakyan ni Alberto. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang kotseng luma at kulay abo ang dahan-dahang huminto sa labas ng gate. Isang lalaking may hawak na lumang folder ang bumaba. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pag-aalala. Tumingin siya sa karatulan ng mansyon. Pagkatapos ay sa ambulansyang paalis na bitbit si Mariana. "Excuse me," tawag ng lalaki sa guard na nagsasara ng gate. "Dito ba nakatira ang isang Mariana Silva? Ako ang nurse na kasama niya 10 taon na ang nakalilipas. Kailangan ko siyang makausap tungkol sa isang lihim na hindi na dapat pang itago." Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman ng nakaraan ni Mariana sa pamilya ni Don Alberto? Habang dahan-dahang dinadala si Mariana sa loob ng mansyon, hindi alam ng lahat na ang pagbabalik niya ay hindi lamang magdadala ng paggaling para sa kanyang anak, kundi magbubukas din ng isang sugat mula sa nakaraan na matagal ng pilit na ibinabaon ni Beatrice. Sa gitna ng katahimikan matapos ang unos, ang tanong ay nananatili. Handa ba si Alberto na harapin ang katotohanan na ang babaeng kanyang minaltrato ay maaaring siya ring nagligtas sa kanyang buong mundo? Buhay pa ang alaala ng dugong dumaloy 10 taon na ang nakalilipas, ngunit ang pasasalamat ay tila nabaon sa ilalim ng mga gintong alahas na iyong pinakaiingatan. Ang mga salitang ito mula kay Mang Teroy, ang matandang nurse na kakarating lang sa mansyon, ay tila isang malakas na sampal na gumising sa natutulog na katinoan ni Don Alberto. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na salas, habang sa itaas, sa maliit na silid ng mga kasambahay, ay kasalukuyang nagpapahinga si Mariana matapos ang nangyaring trahedya sa ulan. Ang amoy ng lumang folder na hawak ni Mang Teroy ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, nagdadala ng mga anino ng nakaraan na matagal ng pilit na ibinabaon ng pamilya. Ano ang ibig mong sabihin? Anong kinalaman ni Mariana sa nakaraan namin? Ang boses ni Alberto ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na kaba na nagsisimulang bumalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang binuksan ni Mang Teroy ang folder at inilabas ang isang kupas na record ng ospital. "Don Alberto, noong gabing maaksidente ang asawa ninyong si Sofia habang buntis kay Mateo, hindi ba't sinabi ng mga saksi na may isang babaeng tumulong sa kanya? Isang babaeng hinarap ang apoy at ang panganib para lang mailabas si Sofia sa nagbabagang sasakyan bago ito tuluyang sumabog?" Tila bumalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Alberto ang hitsura ng nawasak na kotse, ang kanyang takot na mawala ang mag-ina niya, at ang kwento ng mga nurse tungkol sa isang estrangherong babae na nagligtas sa kanila ngunit bigla na lamang naglaho matapos dalhin si Sofia sa emergency room.
Ang tanging alaala na iniwan ng babaeng iyon ay ang mga bakas ng dugo sa sahig ng ospital. Si Mariana ang babaeng yon, Don Alberto. Pagpapatuloy ni Mang Teroy, ang kanyang boses ay puno ng pait. Siya ang nagligtas kay Sofia at kay Mateo. Pero dahil sa aksidenteng iyon, nagkaroon siya ng malalim na sugat sa kanyang kanang braso. Isang peklat na hanggang na ngayon ay dala-dala niya. Hindi siya humingi ng kahit anong kapalit dahil ang sabi niya, ang makitang mabuhay ang bata ay sapat na. Hindi makapaniwala si Alberto. Mabilis siyang umakyat sa hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila nagmamadali. Tinungo niya ang silid kung saan natutulog si Mariana. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa tabi ng higaan. Lumapit siya at tiningnan ang natutulog na mukha ni Mariana. Maputla, pagod, at puno ng mga linyang dulot ng kahirapan. Dahan-dahang hinawakan ni Alberto ang kumot at itinaas ang manggas ng damit ni Mariana sa kanang braso nito. At doon, sa ilalim ng malabong liwanag, tumambad ang isang mahaba at tila sunog na peklat na nagmumula sa siko hanggang sa pulso. Ang hugis nito ay eksaktong katulad ng inilarawan sa rekord ng ospital. Ang peklat na ito ang naging saksi sa kabayanihan ng babaeng binalahuran niya, inapi, at tinawag na magnanakaw. Naramdaman ni Alberto ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kamay ay itinabon sa kanyang mukha habang ang mga luhang matagal na niyang ipinagkakait ay nagsimulang pumatak. Paano niya nagawang saktan ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong makasama pa ang kanyang asawa ng ilang araw at magkaroon ng isang anak na gaya ni Mateo? Ang bawat insulto niya kay Mariana ay tila mga palasong bumabalik at tumatama sa sarili niyang puso. Ngunit sa labas ng pinto, sa madilim na bahagi ng pasilyo, nakatayo si Beatriz. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang mga palad habang nakikinig sa usapan. Alam niya ang katotohanan ito bago pa man dumating ang nurse, ngunit pinili niyang itago dahil natatakot siyang mawala ang kanyang posisyon sa mansyon kapag naging malapit si Alberto kay Mariana. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong ni Beatriz sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at takot. Kailangang mawala ang nurse na yon at kailangang manatiling magnanakaw si Mariana sa paningin ng mundong ito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bagong plano ang nabuo sa isipan ni Beatriz. Isang plano na mas mapanganib at mas tuso kaysa sa lahat ng nagawa niya. Habang si Alberto ay nalulunod sa pagsisisi sa loob ng silid, hindi niya alam na ang kalaban ay nasa labas lamang, naghihintay ng pagkakataon na tuluyang ibaon sa limot ang katotohanang magliligtas sana sa kanila. Sino ang mas mananaig? Ang huli at masakit na pag-amin ng katotohanan o ang patuloy na paghabi ng kasinungalingan ng isang babaeng walang puso? Hindi mo kailangang maawa sa kanya, Alberto. Ang peklat na yan ay baka nakuha lang niya sa kung saang gulo sa kalye bago siya napadpad dito. Ang boses ni Beatrice ay kasing talim ng bubog na pilit hinihiwa ang bawat hibla ng konsensya ni Alberto. Nakatayo ang magkapatid sa malawak na pasilyo, sa labas ng silid ni Mateo. Si Alberto ay nakatitig sa kanyang mga palad, tila nararamdaman pa rin ang init ng balat ni Mariana nang makita niya ang peklat kagabi. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang pilit na pagtatakip sa isang katotohanang ayaw na niyang paniwalaan. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang bumitaw sa pagkakagapos sa yelo. Beatrice, sapat na. Putol ni Alberto, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng babala. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. At ang mga mata ni Mariana, hindi iyon mata ng isang taong kayang pumatay ng dangal ng iba. Hindi nagtagal, isang mahinang daing ang narinig mula sa loob ng silid ni Mateo. Mabilis na pumasok ang dalawa. Doon, nakita nila ang bata na namumula, ang mga pisngi
at nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng bakas sa katawan ng musmos, isang mataas na lagnat na tila ayaw bumaba sa kabila ng mga gamot na ibinigay ng family doctor. Mateo baby, heto si tita. Iinumin mo na ang medicine mo, sabi ni Beatrice nang may pilit na lambing, ngunit ang kanyang pagkakahawak sa baso ay tila naiirita. Sa bawat galaw ni Beatrice, makikita ang kawalan ng pasensya, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang cellphone na tila may hinihintay na mahalagang tawag. Umiling si Mateo, ang kanyang mga mata ay nananatiling pikit. No, I want Yaya. I want Yaya Mariana. Mateo, huwag kang matigas ang ulo. Isang katulong lang siya. At may sakit din siya ngayon. Madiing sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay unti-unti nang nawawala ng kontrol. Ngunit sa pintuan, nakatayo si Mariana. Kahit maputla pa rin at nanghihina, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon nang makita ang kalagayan ng alaga. Hindi na siya naghintay ng pahintulot. Lumapit siya sa higaan, naupo sa tabi ni Mateo, at dahan-dahang hinaplos ang noo ng bata. Ang lamig ng kanyang kamay na dumaan sa tubig ng ulan ay tila naging isang gamot na nagpatahimik sa pag-iyak ni Mateo. Narito na si Yaya, Mateo. Huwag ka nang matakot. Bulong ni Mariana. Ang boses niya ay may himig ng isang kundiman, isang awit na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakatayo lang si Alberto sa isang sulok, pinapanood ang tagpong iyon. Nakita niya kung paano dahan-dahang pinainom ni Mariana si Mateo ng gamot nang walang kahirap-hirap. Nakita niya ang pag-aalaga na hindi kayang bilhin ng pera, ang pag-aayos ng unan, ang pagpunas ng pawis, at ang pagbulong ng mga panalangin. Ang imahe ni Mariana ay tila nagbago sa paningin ni Alberto. Hindi na siya ang replaceable part ng kanyang mansyon. Siya ang buhay na daluyan ng kalinga na matagal nang nawala sa tahanang ito. Sa gitna ng katahimikan, nagsimulang umawit si Mariana ng isang lumang lullaby sa Tagalog. Ang bawat nota ay tila humahaplos sa hangin, nagdadala ng kapayapaan sa silid na puno ng tensyon. Napansin ni Alberto na pati siya ay dahan-dahang kumakalma. Ang kanyang mga kamao ay bumubukas na, at ang bigat sa kanyang dibdib ay tila unti-unting gumagaan. Sa kabilang dulo ng mansyon, habang ang lahat ay nakatuon kay Mateo, palihim na lumabas si Beatrice sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang idinedyal ang isang numero sa kanyang cellphone. Ang amoy ng gabi at ang malamig na simoy ng hangin ang tanging saksi sa kanyang lihim. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Bulong ni Beatrice sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng takot na nauwi sa bagsik. Kailangang mawala ang lahat ng record sa ospital. 10 taon na ang nakalilipas. At siguraduhin mong hindi na muling makakabalik ang nurse na yon dito. Bayad ka na, kaya ayusin mo ang trabaho mo. Hindi alam ni Beatrice na sa likod ng malaking vase sa pasilyo, nakatayo ang isang matandang kasambahay, nakikinig sa bawat salitang binitawan niya. Pagbalik ni Beatrice sa silid ni Mateo, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog ang bata, habang si Mariana ay nakasandal sa gilid ng kama, nakatulog na rin sa sobrang pagod. Lumapit si Alberto kay Mateo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng anak. Papa, mahinang bulong ni Mateo habang dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang kanyang boses ay tila isang inosenteng echo sa katahimikan. Bakit anak? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Alberto nang may tunay na pag-aalala. Tumingin si Mateo kay Beatrice, pagkatapos ay muling lumingon sa kanyang ama. Ang kanyang susunod na tanong ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng silid, nagpabagsak sa lahat ng maskara na suot ng mga tao sa loob nito. Papa, bakit po palaging sinasaktan ni Tita Beatrice si Yaya Mariana kapag wala po kayo? Sabi po niya sa akin, kapag nagsumbong daw po ako, kukunin daw po ninyo si Gabgab at itatapon sa kalsada. Is that true, Papa?
Are you going to hurt Gab-Gab too? Ang katahimikang sumunod ay kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang bawat hininga ni Alberto ay naging malalim at puno ng panganib, habang ang mukha ni Beatrice ay unti-unting nawala ng kulay, tila isang bangkay na nahuli sa gitna ng kanyang sariling krimen. Paano tatanggapin ni Alberto ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang lumilikha ng impyerno sa loob ng kanyang sariling tahanan? Sabihin mo sa akin ang totoo, Beatrice. Ilan pang buhay ang kailangan mong nakawin para lang mabusog ang iyong kasakiman? Ang boses ni Don Alberto ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng kanyang silid-aklatan. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang kapatid na kasalukuyang namumutla at nanginginig. Sa ibabaw ng lamesa ay nakakalat ang mga dokumentong kinuha ni Alberto mula sa kanyang vault, mga payroll records, mga resibo mula sa ospital, at ang listahan ng mga perang ipinadala niya para sa staff na hindi kailanman nakarating sa kanila. Isang mahinang kalabog ang narinig nang ibagsak ni Alberto ang isang folder sa harap ni Beatrice, isang tunog na tila huling hatol sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakita ko na ang lahat. Ang perang ibinigay ko para sa operasyon ng anak ni Mariana. Ang pondong para sa gamot ng mga kasambahay. Lahat iyon ay pumasok sa sarili mong bank account. Paano mo nagawang magnakaw sa mga taong wala nang makain, Beatrice? Pinilit ni Beatrice na magpakita ng tapang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Kuya, ginawa ko lang yon para sa atin. Ang mga taong yan, binibigyan mo sila ng masyadong maraming atensyon. Ang kailangan nila ay disiplina, hindi awa. Isang katulong lang si Mariana, Alberto. Bakit mo ba siya pinahahalagahan ng ganito? Humakbang palapit si Alberto. Ang kanyang anino ay bumalot sa liit ni Beatrice. Dahil ang katulong na tinatawag mo ay may pusong mas dalisay pa kaysa sa kahit anong brilyanteng suot mo ngayon. Siya ang nagligtas kay Sofia. Siya ang nagligtas kay Mateo. At ikaw. Ikaw na kadugo ko. Ikaw ang pumatay sa tiwala ko. Naramdaman ni Alberto ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat sandali ng kanyang pananahimik noong nakaraan ay tila isang malaking pagkakamaling bumabalik sa kanya ngayon. Naalala niya ang mukha ni Mariana habang nakaluhod sa ulan. Ang bawat hikbi nito na humihingi ng tulong habang ang sarili niyang kapatid ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Ang bawat sentimo ng perang kinuha ni Beatrice ay katumbas ng bawat patak ng dugo ni Gab-Gab na unti-unting nauubos sa loob ng ECU. Sa labas ng pinto, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Mariana. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ng pag-amin ni Beatrice ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na ang taong nagdulot sa kanya ng matinding pagdurusa ay ang taong kaisa-isang pinagkatiwalaan ng kanyang amo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa handle ng pintuan. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati. Umalis ka na, Beatrice. Ang boses ni Alberto ay naging kasing talim ng yelo. Iwan mo ang lahat ng susi ng mansyong ito. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o kay Mateo hanggat hindi ko natatapos ang investigasyong ito sa pulisya. Ikaw ang tunay na magnanakaw sa bahay na ito. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Beatrice kay Alberto bago siya mabilis na lumabas ng silid. Nang makita niya si Mariana sa pasilyo, hindi man lang siya nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Eksaktong sandaling iyon, ang katahimikan ng mansyon ay muling bumasag sa tunog ng cellphone ni Mariana. Ang kislap ng screen sa dilim ay tila isang babala ng kamatayan. Nang sagutin ni Mariana ang tawag, ang boses ng nurse mula sa ospital ay nanginginig at puno ng pagmamadali. Aling Mariana? Aling Mariana? Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din.
Nagkaroon po ng seizure si Gab-Gab at biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ginagawa po namin ang lahat, pero kailangan nyo na pong magmadali. Nabitawan ni Mariana ang cellphone sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila ang huling tibok ng kanyang sariling puso. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat hininga niya ay tila isang huling hiling na hindi na diringgin ng langit. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang bumubagsak sa sahig habang ang pangalan ng kanyang anak ay paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isipan. Gab-Gab, ang baby ko. Narinig ni Alberto ang daing ni Mariana at mabilis na lumabas ng silid-aklatan. Nakita niya ang babaeng nakasalampak sa sahig. Ang mukha ay puno ng takot na walang katulad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Alberto kay Beatrice ay naglaho, napalitan ng isang matinding takot na baka ang huling pagkakataon niyang maituwid. Ang lahat ay tuluyan na ring maglaho. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanong ay tila isang echoing na pighati. Kung ang lahat ng ginto ni Alberto ay hindi kayang ibalik ang tibok ng puso ng isang bata, ano pa ang saysay ng kanyang buong kaharian? Ang kamatayan ba ang magiging huling saksi sa kanyang mga pagkakamali? O may puwang pa para sa isang himala sa gitna ng kawalan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patalim na dahan-dahang pumuputol sa huling hibla ng aking pag-asa bilang isang ina. Ang boses ni Mariana ay halos hindi na marinig. Isang mahinang bulong na humalo sa malamig na hangin sa loob ng mabilis na sasakyan ni Don Alberto. Nakaupo siya sa passenger seat, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi niya nararamdaman ang lambot ng mamahaling upuan o ang bango ng loob ng kotse. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakabubulag na takot na baka sa bawat pag-ikot ng gulong ay lalong lumalayo ang buhay ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Don Alberto mismo ang humahawak ng manibela. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin sa kalsada. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom sa sobrang tensyon. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Mariana. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat nito at ang mga luhang tahimik na dumadaloy, hindi gaya ng mga sigaw ni Beatrice na puno ng pag-iinarte. Ang pighati ni Mariana ay tahimik, malalim at tila isang dagat na walang hangganan. Nang makarating sila sa pampublikong ospital, tila isang malakas na sampal sa mukha ni Alberto ang bumati sa kanya, ang amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng siksikang mga tao. Ang ingay ng mga gulong ng stretcher sa semento at ang mga pamilyang nakalatag lamang sa sahig ng pasilyo dahil sa kakulangan ng kama. Dito, sa lugar na ito, ang pera ay tila walang kapangyarihan kung wala kang koneksyon. Dito niya nakita ang tunay na mukha ng mga pira-pirasong bahagi na dati niyang tinatawag na replaceable. Sila ay mga ama, ina, at mga anak na lumalaban para sa isang hininga sa gitna ng kahirapan. Mabilis na tumakbo si Mariana patungo sa pintuan ng ACU. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghingi ng tawad sa kanyang anak dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Pagdating niya sa tapat ng salamin, nakita niya si Gab-Gab, maliit, maputla, at nakakabit sa napakaraming tubo. Ang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ay tila isang mabagal at nakakatakot na ritmo sa loob ng silid. Gab-Gab, baby ko, narito na si nanay. Huwag kang bibitaw, parang awa mo na. Bulong ni Mariana habang nakadikit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Ang kanyang mga luha ay nag-iiwan ng bakas sa ibabaw nito. Tila isang huling sulat para sa isang taong hindi na makarinig. Nakatayo si Alberto sa likuran niya. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Nakikita niya ang sarili niyang anyo sa refleksyon ng salamin. Isang lalaking may lahat ng yaman, ngunit hindi kayang pigilan ang paghinto ng makina sa loob ng silid.
Naramdaman niya ang isang matinding hiya. Naalala niya kung paano niya pinagkait ang maliit na pabor kay Mariana, kung paano niya minaltrato ang babaeng nagligtas sa kanyang sariling anak. Bawat hininga ni Gabgab na pilit na ibinibigay ng makina ay tila isang paniningil sa kanyang sariling pagkatao. Sa gitna ng katahimikang yon, napansin ni Alberto ang isang anino sa dulo ng madilim na pasilyo ng ECU. Isang lalaking nakasuot ng jacket na may hood, nakatayo, at tila may binabantayan. Hindi ito mukhang kapamilya ng sinumang pasyente. Ang mga mata nito ay nakatitig ng matalas sa pintuan kung nasaan si Gabgab, at ang kanyang mga kamay ay tila may kinukuha sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman ni Alberto ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang huling banta ni Beatriz bago ito lumabas ng mansyon. Hindi pa tapos ang laban. Maaari bang pati ang inosenteng buhay ng isang bata ay idadamay ni Beatriz para lamang sa kanyang paghihiganti? Eksaktong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng ECU. Lumabas ang doktor. Ang mukha ay puno ng pagod at ang mga mata ay nakayuko. Huminto ang mundo para kay Mariana. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila naging kasing lakas ng kulog sa kanyang pandinig. "Doktor, ang anak ko po." Ang boses ni Mariana ay halos mawala na sa sobrang takot. Tumingin ang doktor kay Mariana, pagkatapos ay kay Alberto. Ang katahimikang sumunod ay kasing bigat ng 1,000 tonelada. Bago pa man makapagsalita ang doktor, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kagamitang medikal ang narinig mula sa loob ng silid ni Gabgab. Kasunod ang mabilis at tuloy-tuloy na tunog ng alarm ng heart monitor. "Code Blue! Code Blue!" Sa bed 4. Sigaw ng isang nurse habang mabilis na tumatakbo papasok sa silid. Napasandal si Mariana sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Habang mabilis na kumikilos ang mga mediko, ang lalaking nasa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo nang may malamig na ngiti sa mga labi. Sino ang lalaking iyon? At sa gitna ng nag-aagaw buhay na tibok ng puso ni Gabgab, may puwang pa ba para sa isang himala? O ang gintong hinahawakan ni Alberto ay tuluyan na ring naging abo sa harap ng kamatayan? Sa harap ng kamatayan, ang ginto ay nagiging abo. Ngunit ang pag-ibig ang tanging naiiwan na buhay na may saysay. Ang boses ni Don Alberto ay mababa, ngunit puno ng determinasyon habang hawak niya ang braso ng doktor sa gitna ng nagkakagulong pasilyo ng ospital. Ang mahaba at nakakatulig na tunog ng makina na hudyat ng paghinto ng tibok ng puso ni Gabgab ay tila isang hatol na ayaw tanggapin ni Alberto. Sa kanyang gilid, si Mariana ay nakasalampak na sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, tila ayaw nang marinig ang anumang masamang balita. "Gawin niyo ang lahat. Ilipat ang bata sa pribadong ambulansya. Dadalhin natin siya sa pinakamagandang ospital sa bansa, ngayon din." Ang utos ni Alberto ay mabilis at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang kanyang yaman ay hindi na isang kasangkapan para sa pagmamalaki, kundi isang sandata para sa buhay. Habang mabilis na inililipat si Gabgab, napansin ni Alberto ang lalaking nakahood na dahan-dahang papalapit sa stretcher. Hindi nag-atubili si Alberto. Hinarang niya ito at tinitigan ng matalas. Ang lalaki ay mabilis na tumalikod at naglaho sa karamihan, ngunit sapat na yon para kumpirmahin ang hinala ni Alberto. Si Beatriz ay hindi pa tapos. Makalipas ang ilang oras sa loob ng isang marangyang private hospital, nakatayo si Mariana sa tapat ng glass window ng isang high-tech na ACU room. Dito, ang bawat hininga ni Gabgab ay binabantayan ng pinakamahuhusay na eksperto. Lumapit si Alberto at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mariana. Ang lamig ng balat ng ina ay unti-unting napapalitan ng init mula sa pakikiramay ng kanyang amo. "Salamat po, Don Alberto. Bakit niyo po ito ginagawa?" Bulong ni Mariana
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Dahil 10 taon na ang nakalilipas, ibinigay mo ang lahat para sa asawa at anak ko nang walang hinihinging kapalit. Sagot ni Alberto, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Hayaan mong ako naman ang gumawa nito para sa iyo. Ngunit ang katahimikan ng ospital ay muling binuwag ng pagdating ni Beatrice. Kasama niya ang isang lalaking naka-Amerikana, isang abogado na may dalang mga dokumento. Ang mukha ni Beatrice ay puno ng ngising tagumpay, tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. "Hinto, Alberto!" Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malinis na pasilyo. "Narito kami para ipaalam sa iyo na naghain ako ng petisyon sa korte para ideklara kang mentally unfit sa paghawak ng ating mga ari-arian. Ang paggastos mo ng milyon-milyon para sa isang anak ng katulong ay ebidensya na hindi mo na alam ang ginagawa mo." Ang abogado ay humakbang palapit at iniabot ang sulat. "Don Alberto, pansamantalang sinususpinde ang iyong kontrol sa lahat ng accounts ng kumpanya hanggat hindi natatapos ang hearing. Ang lahat ng gastusin sa ospital na ito ay hindi na maaaring manggaling sa iyo." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Beatrice. "Ngayon, Mariana, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag wala ang pera ni Alberto, basura ka uli sa kalsada." Ngunit sa gitna ng tensyon, si Mariana ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng takot ay biglang nagbago. Humakbang siya palapit kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na may kasamang dignidad. "Maaring makuha niyo ang pera niya, Senyora Beatrice, pero hinding-hindi niyo makukuha ang kanyang dangal. At kung kailangang magtrabaho ako sa gabi at araw, maglaba ng libu-libong damit, o mag-alaga ng mga may sakit para lang mabayaran ang ospital na ito, gagawin ko." Nagulat ang lahat sa tapang ni Mariana. Ngunit bago pa makasagot si Beatrice, mabilis na pumasok si Mateo sa pasilyo, kasama ang matandang kasambahay na si Manang Rosa. Hawak ni Mateo ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Isang kahon na galing sa lihim na tagwan ni Sofia. "Papa, tignan mo ito!" Sigaw ni Mateo. "Nakita po namin ito sa loob ng lumang diary ni Mama." Dahan-dahang binuksan ni Alberto ang kahon at inilabas ang isang sulat na may sulat kamay ni Sofia. Ang bawat salita sa papel ay tila isang tinig mula sa langit na nagpatahimik sa buong ospital. Isinulat ni Sofia ang tungkol sa babaeng may peklat na nagligtas sa kanya. At sa huling bahagi ng sulat, mayroong isang espesyal na bilin tungkol sa isang hiwalay na trust fund na nakapangalan sa babaeng nagligtas sa aking anak. Ang mukha ni Beatrice ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nahulog sa sariling bitag. Paano babaligtarin ni Beatrice ang isang utos na galing mismo sa yumaong asawa ni Alberto? At sa gitna ng pagbubunyag na ito, ano ang lihim na nilalaman ng sulat tungkol sa tunay na pagkatao ni Beatrice na matagal nang alam ni Sofia? Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na hakbang, kundi isang mahabang paglalakbay sa gitna ng mga sugat na ayaw pang maghilom. Ang boses ni Mariana ay parang isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng tahimik na silid ng ospital. Madaling araw na, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga asul na ilaw ng mga medikal na kagamitan na nakapalibot kay Gab-Gab. Nakaupo si Alberto sa isang silya malapit sa pintuan. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Ang bawat mahinang tunog ng pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Gab-Gab ay tila isang himala na ipinagpapasalamat ni Alberto sa bawat sandali. Dahan-dahang tumayo si Alberto at lumapit sa kinalalagyan ni Mariana sa tabi ng kama. Tumingin siya sa babaeng dumaan sa napakaraming pasakit dahil sa kanyang kawalan ng puso. "Mariana, patawarin mo ako. Naging halimaw ako na binalot ng ginto. Akala ko, sapat na ang pera para maging Diyos ng sarili kong buhay, pero sa huli, naging alipin lang ako ng sarili kong kalupitan." Tumingin si Mariana kay Alberto. Wala siyang nakitang mapagmataas na bilyonaryo sa harap niya.
Ang nakita niya ay isang lalaking basag, natatakot, at puno ng pagsisisi. Hinaplos ni Mariana ang peklat sa kanyang braso, ang bakas ng kanyang sakripisyo, 10 taon na ang nakalilipas. Don Alberto, ang galit ay parang lason na iniinom natin habang umaasang ang iba ang mamatay. Matagal na kitang pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ng puso ko ng kapayapaan para sa anak ko. Sa sandaling iyon, ang tensyong namamagitan sa kanila sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang natunaw. Isang tahimik na ugnayan ang nabuo, isang pagkakaintindihan na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Nagpasya silang pumunta sa maliit na chapel ng ospital upang magdasal. Nakaupo sila sa magkahiwalay na bangko. May distansya sa pagitan nila. Ngunit ang kanilang mga puso ay tila magkayakap sa iisang panalangin. Ang amoy ng kandila at ang katahimikan ng banal na lugar ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanilang mga sugatang kaluluwa. Don Alberto, kailangan niyo ring patawarin ang sarili niyo, bulong ni Mariana habang nakatitig sa krus. Hindi dahil namatay si Sofia ay kailangan mo na ring patayin ang kabutihan sa loob mo. Tumango si Alberto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may isang anino na patuloy na gumagapang sa dilim. Hindi pa tapos si Beatrice. Ang kanyang pagkatalo sa ospital ay lalong nagpadilab ng kanyang pagnanais na wasakin ang lahat ng mahalaga kay Alberto. Kinabukasan, habang inihahanda ni Alberto ang mga papeles para sa tuluyang paglipat ng kustodiya kay Gabgab sa mas ligtas na pasilidad, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa driver ni Mateo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng panginginig at takot. Don Alberto! Don Alberto! Patawarin niyo po ako! May isang itim na van na biglang humarang sa amin. Mabilis ang takbo nila at binunggo ang gilid ng sasakyan. Ang tunog ng pagkakabasag ng mga salamin at ang pagkakayod ng bakal sa kalsada ay napakalakas. Pagdilat ko, wala na si Mateo. Kinuha nila ang bata. Naramdaman ni Alberto ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang cellphone ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila isang eko ng kanyang sariling puso na muling nagkapira-piraso. Mabilis siyang tumakbo palabas ng ospital. Ang kanyang isipan ay puno ng imahe ng kanyang kaisa-isang anak. Sa gitna ng kalsada, malapit sa isang liblib na daanan patungo sa mansyon, nakita ni Alberto ang bakas ng trahedya. Ang kanyang sasakyan ay nakabangga sa isang puno. Ang unahan nito ay wasak na wasak. Sa gitna ng kalsada, sa tabi ng mga bubog ng salamin na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Isang maliit na laruang robot. Ang paboritong laruan ni Mateo na palaging daladala nito. Ang laruan ay putol ang isang braso at nakasubsob sa alikabok. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang nakakatakot na sigaw ng panganib. Paano haharapin ni Alberto ang katotohanang ang kanyang kayamanan ay muling naging walang saysay sa harap ng pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mariana upang tulungan ng lalaking nagsimulang magbago bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang huling pagkakataon sa kaligayahan? Pumili ka, Alberto. Ang iyong bilyon-bilyong kayamanan o ang huling hininga ng kaisa-isa mong anak? Ang boses ni Beatrice sa kabilang linya ng telepono ay tila kislap ng kidlat na nagpaguho sa mundo ni Alberto. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, hawak ang putol na braso ng laruang robot ni Mateo, habang ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Sa tabi niya, nakatayo si Mariana. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib, tila pinipigilan ang sariling puso na kumawala sa tindi ng takot. Ang katahimikan sa paligid ay nababali lamang ng mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng sunog na guma mula sa pinangyarihan ng aksidente.
Naramdaman ni Alberto ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, isang matigas na hawak sa kanyang braso ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Si Mariana. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy ng determinasyon na hindi pa kailanman nakikita ni Alberto. Don Alberto, alam ko kung nasaan sila. Bulong ni Mariana, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may katiyakan. Noong mga araw na nililinis ko ang silid ni Senyora Beatriz, nakita ko ang isang lumang susi na may address ng isang inabandonang bodega sa labas ng lungsod. Iyon ang lugar kung saan niya itinatago ang mga dokumentong ayaw niyang makita ninyo. Doon niya dinala si Mateo. Sa gitna ng desperasyon, ang impormasyong ito ay tila isang mitsa ng pag-asa. Hindi na nag-atubili si Alberto. Mabilis silang sumakay sa sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Habang nagmamaneho si Alberto, sa gitna ng madilim at liblib na daanan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mariana at ang tunog ng makina na pilit na binabagtas ang lubak-lubak na kalsada. Nang makarating sila sa lumang bodega, ang lugar ay balot ng katahimikan na tila nagbabadya ng panganib. Ang amoy ng kalawang at luma na kahoy ay sumalubong sa kanila nang dahan-dahan silang pumasok sa loob. Sa dulo ng malawak at madilim na espasyo, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, nakita nila si Mateo. Nakatali ang bata sa isang upuan, ang kanyang bibig ay may busal, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. "Mateo!" Sigaw ni Mariana. Ngunit bago pa siya makalapit, lumitaw si Beatriz mula sa anino. Hawak ang isang maliit na baril na nakaturo sa bata. "Huwag kang lalapit, Mariana." Ang sigaw ni Beatriz ay puno ng kaba na nauwi sa pagkabaliw. "Alberto, pirmahan mo ang lahat ng papeles na ito. Ibigay mo sa akin ang kumpanya o sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang paglaki ng anak mo." Napatigil si Alberto, ang kanyang mga kamay ay itinaas sa hangin bilang tanda ng pagsuko. "Sige, Beatriz, ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Si Mateo ay wala namang kinalaman sa galit mo sa akin." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Beatriz. Ang tunog nito ay tila pagkakabasag ng mga kristal sa katahimikan. Wala siyang kinalaman. Siya ang dahilan kung bakit mo ako kinalimutan. Siya ang dahilan kung bakit ang lahat ng atensyon mo ay na kay Sofia at sa batang ito. Ngayon, mawawala ang lahat sa iyo, gaya ng pagkawala ng lahat sa akin noong mamatay ang ating mga magulang. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang gumapang si Mariana sa likod ng mga dambuhalang kahon. Ang bawat kilos niya ay banayad tila isang pusa na nag-aabang ng biktima. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay nalulunod sa boses ni Beatriz na puno ng puot. Nang makalapit siya, mabilis na tumalon si Mariana at niyakap si Mateo, ginamit ang sariling katawan bilang pananggalang para sa bata. "Mariana, umalis ka riyan!" Sigaw ni Beatriz. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihigpitan ng hawak sa baril. "Hindi ako aalis." "Senyora," sagot ni Mariana. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bodega. "Kung kailangang mamatay ako para sa batang ito, gagawin ko. Sapagkat ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa sakripisyong handang ibigay." Naramdaman ni Alberto ang paghinto ng pintig ng kanyang puso nang makita ang panganib na kinakaharap ni Mariana. Mabilis siyang sumugod palapit kay Beatriz upang agawin ang baril. Ang bawat segundo ay tila naging mabagal habang nagbubuno ang dalawang magkapatid sa gitna ng madilim na silid. Ang tunog ng pagkakakaladkad ng mga sapatos sa semento at ang mabilis na paghinga ng mga taong nag-aagawan ng buhay ay ang tanging sumakop sa kapaligiran. Sa gitna ng kaguluhan, isang matalim at nakabibinging tunog ng pagsabog ang narinig mula sa baril. Isang putok na tila bumasag sa huling pag-asa ng lahat. Ang usok ay dahan-dahang kumalat sa hangin at ang katahimikang sumunod
ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Napatigil ang lahat. Tumingin si Alberto kay Mariana na nakayakap pa rin kay Mateo. Nakita niya ang isang bahagi ng damit ni Mariana na unti-unting nagkakaroon ng mantsa ng pula, isang kulay na sumisimbolo sa huling sakripisyo. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila isang ritmo ng pighati na walang katapusan. Mariana, bulong ni Alberto, ang kanyang boses ay punong-puno ng takot. Sino ang tinamaan? At sa gitna ng usok at dilim, ito na ba ang magiging huling kabanata para sa inang walang ibang hangad kundi ang protektahan ang mga taong mahal niya? Ang ginto ba ay tuluyan na ring magiging abo sa harap ng isang buhay na handang isuko ang lahat? Ang bawat patak ng dugo sa malamig na semento ay tila isang huling tinta na sumusulat sa katapusan ng isang malupit na kabanata. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa amoy ng kalawang sa loob ng madilim na bodega. Napaluhod si Alberto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin kay Mariana na dahan-dahang sumasandal sa mga kahon, yakap-yakap pa rin ang nanginginig na si Mateo. Ang tama ng bala sa balikat ni Mariana ay nag-iwan ng mantsa na tila isang pulang rosas na namumukadkad sa gitna ng kanyang kaputian. Ngunit sa kabila ng hapdi, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Mateo. Tinitiyak na ligtas ang batang itinuring na niyang sariling anak. Mabilis na gumapang ang katahimikan bago ito bumasag sa tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis. Ang kislap ng mga asul at pulang ilaw na tumatagos sa mga siwang ng bodega ay tila mga anino ng katarungang matagal nang hinihintay. Si Beatrice ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, habang ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay tila ang tunog ng sarili niyang mundo na tuluyan ng gumuho. Hindi ito maaari. Ako ang dapat na manalo. Akin ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Beatrice ay napaos na. Isang desperadong tinig ng isang reynang nawala ng kaharian. Lumapit ang mga pulis at dahan-dahang pinusasan si Beatrice. Habang kinakaladkad siya palabas, tumigil siya sa tapat ni Alberto. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Alberto ang isang bahid ng pagsisisi sa kaibuturan ng mga mata ng kanyang kapatid. Isang pagsisisi na huli na para sa lahat. Tiningnan ni Alberto si Beatrice nang may awa, hindi galit. Ang galit ay matagal nang nilamon ng pag-ibig na itinuro sa kanya ni Mariana. Dalhin niyo siya sa ospital. Ngayon din. Sigaw ni Alberto sa mga mediko habang mabilis na binubuhat si Mariana. Sa loob ng ambulansya, habang mabilis na binabagtas ang kalsada patungo sa ospital, hinawakan ni Alberto ang kamay ni Mariana. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa aspalto ay tila isang panalangin. Mariana, huwag kang pipikit. Narito na tayo. Ligtas na si Mateo. Salamat sa iyo. Patawarin mo ako kung naging huli ang lahat. Ngumiti ng bahagya si Mariana. Ang kanyang mga labi ay maputla, ngunit puno pa rin ng katatagan. Don Alberto, ang mahalaga ay magkasama na kayo ni Mateo. Ang sugat na ito ay hihilom, pero ang pag-asa sa puso nyo, huwag nyo na pong hahayaang mamatay uli. Nang makarating sila sa ospital, ang lahat ay tila isang mabilis na daloy ng mga pangyayari. Habang ginagamot ang balikat ni Mariana, si Alberto naman ay hindi umalis sa tabi ng ECU ni Gabgab. Nakaupo siya roon. Hawak ang laruang robot ni Mateo habang pinapanood ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang katuwang sa kanyang pagsisisi at pag-asa. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Gabgab. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga pilik mata ay tila isang bukang liwayway matapos ang mahabang gabi ng unos. Tumingin ang bata sa paligid at nang makita ang mukha ni Alberto, isang mahinang tinig ang kumawala sa kanyang mga labi. Nasaan po si nanay?
Ang mahinang tanong ni Gabgab. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng anghel sa katahimikan ng silid. Naramdaman ni Alberto ang pagbagsak ng kanyang mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng wagas na pasasalamat. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang noo ng bata. Narito lang siya, Gabgab. Nagpapahinga lang. Pero simula ngayon, hindi na kayo muling mag-iisa. Pangako iyan. Sa labas ng bintana, ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagdadala ng liwanag sa mundong matagal na binalot ng dilim ng pera at kapangyarihan. Ang karma ni Beatrice ay natapos sa malamig na rihas ng kulungan, ngunit ang kwento ni na Alberto at Mariana ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong pahina. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Alberto. Sapat na ba ang lahat ng ito upang mabuo ang isang pamilyang winasak ng nakaraan? At ano ang magiging sagot ni Mariana kapag inalok siya ni Alberto ng isang buhay na hindi na bilang isang katulong, kundi bilang katuwang sa pagbuo ng isang bagong bukas? Ang tibok ng puso ni Gabgab na naririnig sa monitor ay tila isang ritmo ng pag-asa na naghihintay ng kasagutan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi na nakakasilaw, kundi tila isang mainit na yakap ng pag-asa na bumabalot sa bawat sulok ng aming tahanan. Ang boses ni Don Alberto ay puno ng kapayapaan habang nakatayo siya sa balkonahe, pinagmamasdan ng malawak na hardin sa ibaba. Ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang masayang tawanan ng dalawang bata. Doon, sa gitna ng berdeng damuhan, ay naghahabulan sina Mateo at Gabgab. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa damuhan at ang palitan ng kanilang mga inosenteng sigaw ay tila isang musikang bumubuo sa katahimikang matagal nang namayani sa bahay na ito. Wala na ang mga anino ni Beatrice. Ang bawat bakas ng kanyang kalupitan ay dahan-dahang pinalitan ng init at kalinga. Ang mga kasambahay na dati ay nakayuko sa takot. Ngayon ay malayang naglalakad nang may ngiti sa kanilang mga labi. Ang mansyon ay hindi na isang gintong kulungan, kundi isang tunay na tahanan kung saan ang bawat isa ay itinuturing na mahalagang bahagi ng pamilya. Don Alberto, nakahanda na po ang lahat para sa paglulunsad ng Sofia at Mariana Foundation. Ang boses ni Mariana ay narinig mula sa kanyang likuran, banayad at puno ng sigla. Lumingon si Alberto at nakita ang babaeng nagpabago ng kanyang mundo. Hindi na suot ni Mariana ang kupas na uniforme ng katulong. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng dress na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin ng kanyang buhay. Bilang manager ng foundation, siya na ang nangunguna sa pagtulong sa mga batang may sakit na puso na hindi kayang bayaran ng operasyon. Ang peklat sa kanyang braso ay hindi na isang tanda ng pasakit, kundi isang medalya ng karangalan na malaya niyang ipinapakita. Salamat, Mariana. Alam kong matutuwa si Sofia sa langit dahil ang pangalan ninyong dalawa ang magiging simbolo ng pag-asa para sa maraming pamilya. Tugon ni Alberto habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bilang pagdiriwang sa bagong simula, nagpasya si Alberto na magkaroon ng isang simpleng fiesta sa loob ng mansyon. Ang amoy ng masarap na pansit, kakanin, at iba pang tradisyonal na pagkaing Pilipino ay humahalimuyak sa paligid. Ang mahabang mesa sa dining hall ay hindi na para sa mga business meetings, kundi para sa isang hapunan kung saan ang lahat ay magkakasama. Sa gitna ng hapunan, nakaupo sina Alberto, Mateo, Mariana at Gabgab sa iisang mesa. Ang tunog ng pagtama ng mga kubyertos sa pinggan ay tila isang ritmo ng pagkakaisa. Nakita ni Alberto kung paano asikasuhin ni Mariana si Gabgab at kung paano naman alagaan ni Mateo ang kanyang bagong kapatid. Ang bawat sulyap at ngiti sa pagitan nila ay tila mga hibla ng pag-ibig na nagbibigkis sa kanila ng higit pa sa dugo. Nang matapos ang hapunan at ang mga bata ay dinala na ng mga yaya,
sa kanilang silid. Naiwan sina Alberto at Mariana sa hardin, sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang katahimikan ng gabi ay nababali lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig. Mariana, simula ni Alberto, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong matagal na niyang pinipigilan. Alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong hindi sapat ang lahat ng ginto ko para mabayaran ang mga luhang idinulot ko sa iyo. Dahan-dahang hinawakan ni Alberto ang kamay ni Mariana. Ang bawat daliri niya ay tila nakikiramdam sa tibok ng puso ng babaeng nasa harap niya. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay nagpaparamdam sa kanila ng init ng hininga ng isa't isa. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan, kundi nararamdaman. Pagpapatuloy ni Alberto. Mariana, ayaw ko nang manatili ka rito bilang empleyado o bilang manager lamang. Gusto ko, manatili ka sa tabi ko. Bilang katuwang ko sa pagbuo ng pamilyang ito. Mariana, mananatili ka ba sa piling namin habang buhay? Ang tanong ni Alberto ay tila isang pangakong nakasabit sa hangin, naghihintay ng kasagutan sa gitna ng gabi. Naramdaman ni Mariana ang mabilis na pintig ng kanyang puso, isang pakiramdam ng kilig, na matagal na niyang inakala na hindi na niya mararanasan muli. Tumingin siya sa mga mata ni Alberto at nakita ang isang lalaking handang magpakumbaba at magmahal ng tapat. Dahan-dahang tumango si Mariana. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa kaligayahan. Don Alberto, simula't sa pool, ang puso ko ay narito na sa tahanang ito. Handa po akong maglakad kasama ninyo, sa hirap man o sa ginhawa. Niyakap ni Alberto si Mariana ng mahigpit, ang kanilang mga puso ay tila nag-uusap sa gitna ng katahimikan. Ang bawat haplos at bawat bulong ay tila isang panata ng katapatan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kawalang puso, ngayon ay naging saksi sa isang pag-ibig na nagmula sa pinakamababang kalagayan hanggang sa pinakamataas na uri ng pagpapahalaga. Ngunit habang sila ay naglalakad pabalik sa loob, isang malakas na tunog ng pagkidlat sa kalayuan ang narinig, na tila isang huling paalala na ang bawat bagong simula ay may dalang mga hamon. Ano ang naghihintay sa kanilang bagong pamilya? At sa gitna ng kanilang kaligayahan, paano nila haharapin ang mga huling labi ng nakaraan na maaring muling magparamdam sa hinaharap? Ang buwan sa langit ay tila nakangiting saksi sa isang kwentong hindi pa tuluyang nagtatapos, kundi nagsisimula pa lamang sa pinakamagandang bahagi nito. Ang dapit hapon ay hindi natanda ng pagtatapos, kundi isang makulay na pagpipinta ng langit na nagpapaalala sa atin na ang bawat dilim ay may katapat na liwanag. Lumipas ang 5 taon mula nang mabulabog ang mansyon ng mga anino ng kahapon. Ngayon, ang bawat sulok ng dambuhalang tahanang ito ay hindi na amoy alikabok at lamig ng bakal, kundi amoy ng bagong luto na pagkain at sariwang hangin na nagmumula sa hardin. Wala na ang mga matataas na bakod na naghihiwalay sa mga tao. Ang mansyon ni Don Alberto ay naging isang bukas na tahanan, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga. Sa malawak na damuhan, 2 tinedyer na ang naglalakad ng magkasabay, sina Mateo at Gabgab. Wala nang makakapagsabi kung sino sa kanila ang anak ng bilyonaryo at sino ang anak ng dating katulong. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging kasing tibay ng narra, isang ugnayang hindi nabahiran ng uri ng lipunan. Ang bawat tawanan nila habang nag-uusap tungkol sa kanilang pag-aaral ay tila isang malakas na patunay na ang inosenteng puso ng bata ang tunay na tulay sa pagitan ng magkaibang mundo. Nanay, si Mateo po kinukuha na naman ang notebook ko. Ang biro ni Gabgab habang tumatakbo patungo sa balkonahe kung nasaan si Mariana. Napangiti si Mariana habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang binabasang libro tungkol sa pamamahala ng foundation. Ang kanyang mukha ay puno ng kalinga. Ang mga linyang dulot ng pagod noon ay napalitan na ng ningning ng kapayapaan.
tumingin siya sa dalawang batang itinuturing niyang kayamanan ng kanyang buhay. Ang bawat yakap ni Mateo sa kanya ay kasing higpit ng yakap ni Gabgab. Sa puso ni Mariana, hindi siya nawalan ng anak. Sa halip, biniyayaan siya ng isa pang buhay na dapat alagaan. Dahan-dahang lumapit si Alberto at tumayo sa likuran ni Mariana. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatuon sa mga stocks o sa ginto, kundi sa masayang tagpo sa kanyang harapan. Nagtagumpay tayo, Mariana, bulong ni Alberto. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang Sofia at Mariana Foundation ay nakapagligtas na ng mahigit 1,000 bata ngayong taon. Ang bawat pintig ng puso ng mga batang yon ay utang namin sa katapangan mo. Hinarap ni Mariana si Alberto at hinawakan ang kanyang kamay. Ang peklat sa kanyang braso ay nandoon pa rin. Ngunit ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng isang laban na naipanalo nila. Don Alberto, ang katarungan ay hindi lamang sa pagpaparusa sa masama, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa mabuti na mamukadkad. Ang patawad na ibinigay natin sa nakaraan ang siyang nagbukas ng pinto sa ating kasalukuyan. Sa loob ng bilangguan, si Beatrice ay nananatiling nakakulong, hindi lamang sa likod ng mga rehas, kundi sa sarili niyang bilangguan ng puot at inggit. Ang karma ay tila isang mabagal na apoy na dahan-dahang tumupok sa kanyang kasakiman. Ngunit para kina Alberto at Mariana, ang katarungan ay nakamit na sa pamamagitan ng kapayapaang tinatamasa nila ngayon. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo, isang kapayapaang hindi nabibili ng salapi, kundi nakukuha sa pagpapakumbaba. Napatawad na ba ang lahat? Ang bawat sugat ay naghilom na, hindi dahil kinalimutan ang sakit, kundi dahil mas pinili nilang pahalagahan ang pag-ibig kaysa sa pait ng kahapon. Ang bawat tagapakinig ng kwentong ito ay may dalang aral na iuuwi sa kanilang sariling mga tahanan, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang bank account o sa ningning ng kanyang mga alahas. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang makaramdam ng sakit ng iba, ang lakas ng loob na tumulong nang walang hinihinging kapalit, at ang kapangyarihan ng pag-ibig na bumura sa anumang hangganan ng antas sa lipunan. Sa paglubog ng araw, habang ang langit ay nagdidilim at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita, ang 4 na boses sa balkonahe ay nagsama-sama sa isang masayang usapan. Ang tunog ng mga baso na nagtatama sa isang toast para sa buhay, ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hangin, at ang bawat hininga ng pasasalamat ay tila isang huling nota sa isang dakilang obra. Ang ginto ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit ang pag-ibig ang tanging nagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim. At sa tahanang ito, ang liwanag na iyon ay hinding-hindi na muling maglalaho. At sa tahanang ito, ang liwanag na iyon ay hinding-hindi na muling maglalaho dahil ang bawat puso ay natuto ng magmahal ng totoo sa kabila ng lahat ng pasakit. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig sa bawat pintig ng kwentong ito hanggang sa huling kabanata. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa paglalakbay ni Mariana at Alberto mula sa dilim patungo sa liwanag. Habang isinusulat ko ang bawat pahina, lalo na ang bahagi kung saan hinarap ni Mariana ang panganib sa loob ng madilim na bodega para sa isang batang hindi niya kadugo, naramdaman ko ang sarili kong puso na nadudurog at muling nabubuo. May mga gabi na napapatigil ako sa pag-type dahil sa bigat ng emosyon, iniisip kung hanggang kailan kailangang magtiis ng isang mabuting tao bago mahanap ang kanyang katarungan. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Ito ay kinuha ko mula sa mga tunay na karanasan ng mga tahimik na bayani sa ating paligid. Ang mga inang nagtatrabaho ng palihim sa gitna ng gabi. Ang mga taong pinipiling magpatawad
kahit sila ay lubhang nasugatan, at ang mga pusong nananatiling tapat sa gitna ng mapanghusgang mundo, tulad ng isang munting buto na itinanim sa gitna ng matigas na lupa. Ang pag-asa ay may kapangyarihang sumibol at maging isang dambuhalang puno na magbibigay ng silong sa marami. Nawa ay magsilbing isang mainit na yakap sa inyong mga kaluluwa. Ang kwento ni na Mariana at Alberto, nais kong ipaalala sa inyo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa lalim ng ating malasakit sa kapwa. Ang pagpapatawad ay tila isang munting kandila. Maliit man ito sa simula, sapat na ito upang pawiin ang pinakamalamig na kadiliman sa ating buhay. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mariana, magagawa mo rin bang yakapin at iligtas ang pamilya ng taong paulit-ulit na humamak at nagpahiya sa iyong dangal? Sapat na ba ang paghingi ng tawad ni Alberto para mabura ang lahat ng pait na idinulot niya sa iyo? Sana ay nahanap ninyo ang inyong sariling bahaghari matapos ang unos ng kwentong ito. Kung naantig ang inyong mga puso, huwag po ninyong kalimutang i-like ang ating video at mag-iwan ng inyong tapat na komento sa ibaba. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong mapayabong na inspirasyon. Ang bawat suporta ninyo ay tila patak ng ulan na nagbibigay buhay sa aking pagnanais na patuloy na magkwento at magbahagi ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Maraming salamat at pagpalain nawa kayong lahat ng may kapal.